Rosalinda, ay amor. Amor se tiene una razón para amar intensamente. Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Sa tingin ko kailangan mo akong bigyan ng konting pera. Alam mo kung bakit? Dahil dalawa na ang sikreto mo. Ayoko na marinig ang tungkol dyan. Bigyan mo ako ng pera at sige, tatahimik ako. Pangalawang beses ko na kayo nakita ni Beto. Ginugulo niya pa kayo? Hindi naman, anak. Kung ano man ang nangyari sa atin, mali yun. Hindi ko nahahayaang mangyari yun kahit na kailan. Hindi na yun mauuli dahil nakuha ko ng kailangan ko. Buntis ako. Pero sa'yo to, Anibal. Sa'yo to. Sa tingin niyo po ba kaya akong lokohin ni Anibal? Nagsiselos ako kay Ate Fedra. Anong problema? Pasensya na. May iniisip lang ako. Oo nga, halata naman eh. Ano nga ulit sinasabi mo? Pakiramdam ko kasi si Natalia na talaga yung matagal ko nang hinahanap. Ikaw ang bahala, desisyon mo yan. Akala ko pa naman magpapakasingle ka na lang habang buhay. O basta, bahala ka Gerardo. Wala naman ako sa tamang posisyon para magbigay ng payo sa sitwasyon mo. Kung ganoon, anong problema? Ano bang iniisip mo ngayon? Ewan, hindi ko pa mapaliwanag ang lahat. May kakaiba akong nakasalubong na isang babae. At isa pa, hindi ko nga nakita ng maayos yung mukha niya. Sa totoo lang, kahit makita ko siya ulit, baka hindi ko pa rin siya makilala. Kung ganoon, bakit ka naapektuhan dun? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam kung bakit. Pero nung nakita ko siya, kinilabutan ako. Nahihiya pa rin talaga akong humarap sa'yo dahil sa nangyari nung isang gabi. Hindi mo naman yun kasalanan. Kung ganun, nandito ka ba para magpaalam? Oo, kailangan ko nang bumiyahe. Rosalinda, pagbalik ko pwede ba tayong magkita uli? Sa ngayon kasi hindi ko pa kayang sagutin yan. Alam mo, kapag oras na kasi ang pinag-uusapan, parang ang hirap para sa aking magdesisyon. Hindi nga tayo sigurado kung buhay pa tayo bukas eh. Pero syempre hindi pa rin kita tatanggihan. Pagbalik mo, hanapin mo ako agad. Siguradong paglapag ng aeroplano, pupunta agad ako sa'yo. Sige, asahan ko yan. Mamimiss kita. Iba talaga ang tingin mo sa buhay kapag alam mong may taning na ang buhay mo. Katulad ko. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Kailangan mong gawin to. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin. Kailangan mo kayanin to. Madali lang naman ang gagawin mo. Hindi. Wala akong lakas ng loob. Wala akong tapang na gawin yon. O sige. Kung ganyan ang gusto mong gawin, edi gawin mo. Magpakalugmo ka na lang titong mag-isa. At sa totoo lang, baka nga tama si Valeria na wala ka nga talagang halaga. Nagpalagay ako ng advertisement para sa bago nating magiging empleyado rito. Para saan?
Kumpleto naman ang mga tauhan natin. Dahil hindi maganda ang pakiramdam ko. Itong mga nakaraan at nahihirapan na akong asikasuhin. O sige. Kung talagang pakiramdam mo na kailangan pa natin ng isa pang tauhan, ayos lang naman yun sa akin. Gusto ko sana yung halos kagaya rin ni Berta. Bahala ka na, Fedra. Aalis na ako. Kita tayo mamaya. Fernando Jose, kahapon pumunta kami sa park at nilapitan siya ni Rosalinda. Anong nangyari? Wala naman. Ginawa ko lang naman yung gusto mo. Nilayo ko yung bata sa kanya. Mabuti naman. Ayokong sa kahit na anong dahilan makalapit si Rosalinda sa bata. Siguraduhin mo yan, Fedra. Mas maaliwalas kang tingnan ngayon. Masama bang pakiramdam mo? Hindi naman po, Mama. Medyo napagod lang ako. Nakakapagod din siguro talaga ang kumanta at sumayaw gabi-gabi. Hindi ko naman po ramdam. Nakita niyo po ba si Lolo Florentino? Oo, pero abala siya ngayon eh. Abala saan? Sabi niya mamaya na raw niya sasabihin. Ano naman kaya ang pinaplano niya ngayon? Sa tingin ko si Florentino lang ang makapagsasabi niyan sa atin. May babae pong dumating para dun sa trabahong pinost niyo sa dyaryo. Papasukin mo na. Magandang umaga. Magandang umaga. Ako nga pala si Senyora Altamirano.